Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Ngayong araw ng, anong araw na po ngayon? Miyerkules. At yung ating ginagawa, Tita Shirley and Sister Tess and Among Jean, di ba? Mga nagluluto na talaga sa bahay. Yung mga tao at yung ating mga nakikinig siguro, kalahating tenga na lang yung kanilang pakikinig sa atin. Ayan na. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Shirley. Isa pong mapagpala kahit na po mainit ang ating pananghalian sa araw na ito dahil mukhang magiging mainit ang ating talakayan. So, araw na to, muli po ang inyong kakwentuhan sa ere, Sister Tess David. At yung programa natin, nakakalimutan natin ipakilala. Ako yung kasalanan ko. Nandito po tayo sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan radio station. So bright talaga. Ano nang ginagawa ninyo mga sisters? Parang pangilang araw na tayo ngayon. Pang Ikawalong araw ng simbang gabi. Kaya bukas, marami na tayong mga obligasyon sa kani-kanyang tahanan na dapat nating asikasuhin para sa Paskong darating. Siyempre, sino pa ba ang nawawala ngayon? The Blue Boy. Ako naman po si Among Jean. Ay nako, 9 na araw na kasi o 8 araw na ang simbang gabi. Kaya medyo, nagkakaroon tayo ng mga medyo bangag na tayo. Bangag, oo, totoo yun, parang ano. Among ang galing ng simbang gabi ninyo kahapon, sabi ko kay Tita Shirley, akala ko bang pang umaga yung misa ni Among Jean? Bakit gabi, nagmimisa pa rin siya? Talaga. Saan? Kagabi, nagmisa ka. Kasama niya mo. Oo, kasi may counting ako din I did not want to miss yung isang, kung magsisimba ako, di magmimisa na din ako. Hindi, actually, kinumbida natin yung mga Our Lady of Grace Parish Choir ng Mabalacat. Sila ay umawit at umasisti sa atin ng Misa Pastorelang Calahora. Misa Pastorela. Among, kailan nga po yan kinakanta dapat? Ang Misa Pastorela po, sa pangalan pa lang, no? Pastorela, pastol. Ang misa ng mga pastol. Kung gusto mong, yung malimit talaga nire-reserve yung misang yan sa Mass of the Shepherds, no? Which is yung alas 5 na madaling araw ng Kapaskuhan. Dahil doon, yung reading ng misang yon, doon natin mababasa yung pagbabalita ng mga anghel sa mga pastol. At then, yung mga pastol, they were the first after the angels to see the ang tawag dito, the baby Jesus. Alam niyo, very Spanish itong misang ito eh. That's why the music itself and the movement. Kaya yan ang musikang may flauta. Yes. Kasi ang mga pastol sa Espanya, they have, para to while away time, hawak nila yung mga flauta nila na flute. Flutes yata. Oo. Kaya nga, at sino ba yun yung sa Greek mythology na kalahating Pan. tupa, si Pan, no? Kaya pan flutes yung tawag Oo. nila. Si Pan po kasi kalahating tupa nga ba siya o tao? Kambing. Kambing at tao siya. Anyway, basta pinapastulan siya. Kaya po yung musika ng pastorela is also parang movement ng mga pastol. That's why kung pinakinggan po ninyo yung misa kagabi, yung pagbabanat yung flauta, naalala mo para bang nakikita mo yung mga pastol tumatakbo. Yes. Or nag-uusap-usap, no, na bibisitahin yung Kristo. Usually po 5 a.m. ng madaling araw o 5 a.m. ng umaga ng Kapaskuhan. Dahil dun yung account ng mga shepherds. There are 3 sa ating bagong sa liturhiya ngayon.
There are 3 masses actually for Christmas eh. Kung hindi tayo nagsisimbang gabi. Di ba, inulit-ulit ko sinasabi yun noon. Opo. Yung, merong vigil mass talaga ang Christmas sa 24. Opo. Pero 6 p.m. yun. So, Sa Europe ginagawa yun. 6 Sa p.m. West, sa ibang lugar na walang simbang gabi. And then pagdating nun, yung midnight. Pagkatapos ng of the evening prayer, meron silang midnight. Midnight talaga, at Opo, 12. 12. Yun ang midnight mass. Yun ang tinatawag na Misa de Angelis. Misa ng mga anghel. Anghel. Kasi, dun sa midnight mass, gagawin din natin yan. Opo. Yung nga lang, 9 o'clock ang midnight sa atin sa Pilipinas. No? Usually O sa 10 Pampanga. po. 10. 10 p.m. Oh, Para before 12. Oo. Before 12 midnight, nasa Yes, kanya-kanyang tahanan na tayo. Nagkukuha na sila ng Noche Buena. Opo. May old parish priest namin, hindi ko na maalala kung si Father Ducot o Mm. ginagawa niya, dapat daw yung 12 Midnight. midnight, yun yung Gloria. Pwede. No, they used to do that, maski sa New Year. Anyway, kaya Misa de Angelis, dahil dun mo babasahin yung dun nagsiawitan ng mga anghel on the account of the birth of Jesus, and they sang glory to God in the highest. Tapos susunod yung 5 a.m. Yun nga yung Misa ng mga pastol, no? Misa Pastorella. Ang ganda-ganda no, dahil blended with Spanish music. Tsaka itong music na ito, hindi published ang, it was passed on. Wala nang nag-existing copies. Nasa sa isip at puso na lang ng mga tumutugtog. Nako, meron. Kayo, naitago ninyo, no? Ayaw ninyong ilabas. Bakit di natin Kunin. i-play? Hindi, inaayos ni Pa-Xerox. Sach. Ayusin lang I-play sa- natin Kasi para hindi pwedeng ano. ilabas ng yung Kahit na Wag na ipa-play lang. lang natin. distribute ng Oo. ganun, masisira talaga. Kaya Kailangan dito lang ilipat overratio. muna. Buti na lang itong sa Mabalacat, na I forgot yung kasi Mabalacat was able to preserve after so many years, hindi sila huminto ng pagpapastorela. Kaya So, pala. naipasa. Ako yung mga lola namin sila, yung mga lola pa namin sa tuhod na halos yung mga umaawit noon. My mother was one of them. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit bigla akong nagkaroon ng talent. Mga Anyway, talented naman talaga yan. Latin prayers ang Monsignor sa katedral Oo. kagabi. Oh, nice. Kaya no? Kaya we invited them. In fact, I made sure, sabi ko, the good news is, sinusulat na ng organista ngayon. Nire-reconstruct niya sa notes. But they can only play it by memory and with the help of some small, parang keynotes na lang. Oh. Parang shorthand. That's a beautiful kung kagabi. Sabi pa nila, among magkakredo ba? Yan ang isa sa mga simbang gabi na nawala. Every simbang gabi, kung kantada ang misa, inaawit ang kredo. That's why the character of the simbang bengi is mahaba. Kung talaga pong Parang susundin nila. Sunday mass yan. One It's and a like, half hour. it's like Wala, attending 9 Sunday masses. Saan kami ni Tite Shirley kagabi? Saan ba kayo? No, sa koro kami. Opo. Ikaw lang yung wala. Ikaw lang yung wala. At Nasa- ni-record namin. Nasa North Pole pa ako eh. Right. Ni-record namin. At sabi ko nga sa sarili ko, ngayon naaalala ko na kung bakit kapag simbang gabi nung bata pa ako, inaantok ako. Kasi haba nga. Oo. Yung mga prayers, pag ni-recite mo, 3 minutes tapos. Aba, ito, Tita Shirley, di ba? Ilang minuto. Ang Yung haba. Gloria pa lang. Yung Gloria, mahaba Saka na yung Gloria. credo niya, mahaba. Credo, rin. ang haba. Sa katedral ngayon, actually, ang sa atin naman, ang inumpisahan nating misa, yung misang choral ni Pio X, which is inaawit din sa mga, wala na rin maawit niyan. Sa Vatican I na know, lang po yata inaawit. Pero sa atin dito, no, nawala. Kasi nga naman, it is so luxurious to have such a music. Luxurious, anong ibig sabihin ng luxurious? Na? Well, it involves also gastos ng pera. But I think the first is you have to have the personnel. Tama. You have to have the proper people. Hindi basta-bastang koro, no? Trained talaga and disciplined choir. Practice. Ako nagbilib ako kagabi sa kanila, no? Very disciplined. Tumutugtog. Tinitignan ko sila, hindi, alam ko nagdadaldalan. Hindi po. Hindi, kasi nakikita ko yung mga pamaypay nila tumatakip sa lupa. Ay, sa mukha, no? Kasi Alam mo naman pag ginanyan din yung mga babae, ako, sabi ko Yun na nagdadaldalan. yun.
may hinahanap na piyesa amo. Hindi nagdadaldalan kasi pati Nando ka ba si sa Sir. taas kagabi? Yes, kami dalawa ni Tita Shirley nandun Yung po kami. age po nila, ranging kayo from yung what? hindi umaawit na Tingnan parang mo yan. ano doon. Tingnan mo yung Appendix tita. kayo doon sa side. Kaya pala. Kala ko taga-bantay ng mga gamit yung... Akala ko Kami mga nga, no? warden. Taga-bit-bit ng mga monoblock. Kami yun. It was a beautiful... mula nung nagpari ako, Mhm. that was the first time I heard the full Pastorela sung Wow. by Tagal this na, no? group. Kaya yan. Oo. Tunog Pasko na. Sana pinatugtog mo kanina Ay, habang hindi naghihintay pwede. tayo. Hindi tama yung... No. ay, Sa akin lang. mamaya, sige. Na-curious tuloy Tapos ako. yung gagawin natin ngayon, kasi tunog Pasko na at amoy Pasko na sa labas. Sobra na. Pero ano nga ba, Among? Di Itutuloy sa po labas natin. amoy tete baluyot pa rin. Wag naman yun. Hindi kayang talonin ng amoy Pasko. Yung tulay na yun. Ay, nao. Ano, mananawagan Sorry tayo po. sa, Ay sa ako city hindi naman kasi. government. Baka mananawagan ako. Aamoy nila. Doon sa likod lang nila yun eh. Oo nga Oh, naman. para may Immune na gawin. Actually, siguro. proyekto natin yan. Huwag kayong maingay, sandali. Maaano yan. Mapipreempt yung mga plano natin pag hindi tayo tumahimik muna. Pero, kasi ano na ngayon, anti-bisperas yung tawag ni Lola. Yes. Pag, hoy, nanano ko pa, anti-bisperas na yan. Yung mga sermon di ba? Pero sa ating listeners, ituloy po natin yung kwentuhan kahapon. Ano na po yung ginagawa ninyo? Kayo ba ay nagsha-shopping na? Mukhang lahat patungo ng palengke at malls ngayon Kanina, as usual, dumami pang Heavy. lalo yung Heavy traffic na. mga nangungot. Giling. Nagpapakudkod. Kudkod. Tsaka, yes. kakanin, no? Oo, Saka yung na-imagine mga ko parlor, nga. puno din. Ay, oo. Saan ka pupunta, Chang? Magpapagupit lang ako. Oh, talaga? Magpulot ka na rin, tsaka magpaday. Sabi ko, Siyempre, hindi. pag Pasko, Sabi. kailangan mag-ayos-ayos, di ba? Kailangan maganda. Sabi nga ni Lola, makipag-party ka. Party mo, mami bless ka. O potang Pasko, lupa kang basan. Oo. Hindi Dapat pwede. pag Pasko, lupa kang makayama. Lupa. Ano yung tsura nun? Cute dapat. Yun ang homily kanina. Sa ating listeners, mag-text po muna sa ating numbers. Sa Smart po, 0918-351-8282. Sa Globe subscribers, 0917-363-3738. At sa Sun, 0923-231-4124. Mag-text na po kayo. At habang kayo po ay nagtitext ng inyong mga kwento, tayo muna ay makinig sa isang Tunog Pasko. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ. While fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy.
nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan radio station. Okay. Parang nag-ano yung ano natin, no? Ang gagawin natin ngayon, Among, itutuloy po natin yung kwentuhan natin. Ano nga ba yung incarnation? At kayong mga sisters, ha, hindi gatas yun. Kasi nga, panghalo sa kalamay. Kaya naging gatas tuloy. Among, kasi sabi nga ng ating texters kahapon, ang dami-dami ng discussion about Christmas, pero ngayon pa lang yung incarnation na tinatalakay. Ngayon pa lang natin binanggit yun. Ano? Kasi yun naman talaga ang buong sense ng Christmas. What do we really celebrate? It's not simply, of course, the birth is the end product. Pero the beginning and the whole process is the incarnation. Yung pagkakatawang tao ng Diyos. It's the deepest mystery. For God so loved the world that He gave His only begotten Son to be our Savior. So the motive is love. Pag-ibig, pagmamahal, no? Kaya buong sense na yun no? Kasi ang Diyos ay pag-ibig, sabi pa naman ni San Juan. Kaya wala kang lusot, no? Walang lusot. Ang incarnation, ang haba ng incarnation, no? Pinapa-spell ko nga kay Sachi. Spell mo nga ng musically yan. Alam mo kung anong sinabi ba naman? Sige, Among, sabi niya. L-O-V-E. Boy, kako, nakatama ka ngayon dyan. Because that's the whole sense, no? Ngayon, yung sineselebrate natin, yung end product na yun, yung product ng incarnation, yung mismong pagsilang ng Panginoon, at siya'y naging taong et verbum caro factum est, no? Et habitavit in nobis. That is in the Angelus, no? And the Word was made flesh and dwelt among us. He lived among us. He was like us, and He also died like us, no? Opo. He was in everything but sin. Yan po'y nasa ano natin, no? Nasa Eucharistic prayer, kung di ako nagkakamali, number 4, no? Yung ika-4 na panalangin Eucharistica sa pagmimisa na ginagamit naming mga pare. Ng ilang pare pala. Kasi hindi lahat ginagamit yun Dahil nga sa, yung... Pwedeng mamili po kasi, di ba? Pwedeng mamili. But yung Eucharistic prayer number 4, ang tawag ko doon is the most romantic. Very packed with sentiments. Father, you so loved the world that in the fullness of time you sent your only begotten Son. He was born a man like us in all things but sin. To the poor, He proclaimed the good news of salvation. Yung mga ganon. Kaya yan ang incarnation. Ngayon, tanong natin, okay, we thank God for this because it happened once in our history. Nangyari na, nakaraan na at lumipas na. Well, siguro, nangyari na pala, hindi pala lumipas, no? Dahil, nangyayari pa dapat hanggang sa kasalukuyan and it should carry on. But in what sense? Kaya doon ako yung naging tanong natin kahapon how do we live the incarnation? Hindi po reincarnation ha, baka may mag-text kayo bawal dyan. Bawal po yun, hindi po tayo naniniwala sa reincarnation, tayong mga Katoliko. Ano ba yung mag-Hare Krishna kayo? Only the incarnation of Jesus Christ ang pinag-uusapan natin. Incarnation. Ang naging, pagkakatawang tao.
Hindi yung So, tawag dito. sa kasalukuyan, paano nagiging incarnate si Jesus? Paano nagiging katawang tao uli si Jesus? Among si Pope Francis, may nilabas na message. Nung isang araw lang Christmas message na daw niya. Sabi, syempre in Italian, kayo lang makakaintindi noon. Buti na lang may English translation, no? Yung Rome Report. Sabi niya, yung una daw, the most important thing is to make room for baby Jesus. Tapos sabi niya, parties are good, they're fine. Pero hindi daw yun yung pinaka-core o hindi yun yung pinaka-buod. Haliwan kalibutan na ning kay katamong paniwalan, itamong katoliko. It's not the Christian joy that we're talking about, sabi niya. Tapos yung katlo, don't let Christmas be a celebration of consumerism. So, wag magpakulong dun sa gift giving at yung waste, sabi niya. Yung kaapat, sabi niya, let us feast, yung as we welcome the Lord daw, joyfully. Pero yung pinakalima, yun yung gusto ko Kasi, nakadugtong sa sinasabi ni Among Jean. Ano yung panlima natin? Sabi niya, this is the true nativity, the feast of poverty. Ako, pagpipiyastahan mo yung poverty? Kasi, ang ibig pala niyang sabihin, yung pagpipiesta ng ating Panginoon, yun yung pag-celebrate natin, no? Yung ipagdiriwang natin. Kasi yung Diyos, annihilated Himself. Yung concept niya ng poverty, nasa Philippians 2:6-11 yan, no? Ba? Oo. Though he was in the form of God, he did not deem equality with God something to be grasped at. Rather, he emptied himself and took the form of a slave, being born in the likeness of man. He was known to be of human estate, and it was thus that he humbled himself. So, yung pagiging tao, memorya ko yan kasi Ay, oo nga. 12 years sa seminaryo, no, dinadasal namin yan araw-araw. Obvious nga, Maski nakapikit kami, no? Kaya namin. That's part of the Salmody, Philippians 2:6-11 pa. Agyampang at tsuking wangis na ning Dios, napigmaragul at napigmarangya ing kayang kadiyosan. Nano pata nga na beba ning sarili na, may giyang tao linubas ning kayang kadiyosan. He impoverished himself. Kaya yun ang pinagdiriwang natin, yung pagbababa ng Diyos sa kanyang sarili. That's what we should be thankful for. No? Kasi walang Diyos na gagawa ng ganyan. Oo nga, na napakabuti at napakamapagmahal talaga ng Panginoon. Imagine that, no? Isang hari, pero yun nga, ibinaba niya sarili niya para sa atin sa pagmamahal niya. Nagre-react yung mga listeners natin Ang bigat-bigat daw. Oh, di ba kahapon ganon? Sa incarnation? Mabigat naman talaga yung nangyari sa atin. Hindi naman kung sino lang yung bumaba dito sa lupa, hindi naman falling star yung bumaba. Pero pwede naman kasi throughout the whole octave of Christmas, kasi Among Jean, di ba? Yung liturgical season natin, hindi naman po matatapos sa December 25 yung Pasko. Sabi nga ni Among Joel, di ba, Tita Shirley, huwag ninyong ibababa yung mga Christmas tree sa December 26. Oo, hindi. Dahil hindi pa natatapos dun Kailangan pagmunian pa rin kung ano yung Pasko. Kailangan alam pa rin natin kung ano yung ating pinagdiriwang. At itong mga bakit na lumalabas. Diba, Sister Tess? May mga bakit December 25? Oo. Bakit, sino ba itong pinagdiriwang? Ba't daw tayo? Why is it such a big deal na nagpapasko tayo ng ganito? Parang aligagayong mabilugayato Oo. So why do we celebrate Christmas on December 25, Among? Talaga ba bang fix ang December 25 sa celebration natin ng Christmas? Well, saka yun, naka-fix na. Pero sa totoo lang, it is about the same time. We're talking here not of the calendar year, but the time. Maaaring sa time. Pero hindi, kasi nga sabi ko, maski si Papa Benedicto, no? Si Papa Pope Benedict, maski siya mismo sinabi niya noon na wala pa naman talagang name sa mga months noon na December and 25. During that time, they were still following the Julian calendar, no? The month of the Nisan, kung tawagin nila. Yung the Nisan Jewish calendar pa the siguro. Jewish calendar yun. Minana po natin, naging Julian, tapos ngayon, na-reform, naging Gregorian. But I'm sure it is about the same time. Mm-hmm. No? Kasi it's about the same time.
Hindi nga lang ma-pinpoint kasi nga human convention sa mga dates, no. Sila tayo lang nagsabi, itong buwan na ito tatawagin December. Itong buwan na ganito ay admittedly we admit that. Pero the fact that it is the thing is that we celebrate. Yung lola ko, siya pong andang and she's resting in peace, I'm sure, no. She died when she was 98. Yung lola ko yun, tanungin mo, po kapilang kami bait nga mo. Ay loko nga, nayak balo nga, nabasa balo ko niyang kadwang marurunod simbulan. Darat ang laring apon, nantangapon nga. Lalo pa man din Kastila yata nga. Uyo. But, pag kapilang niya pag-celebrate birthday. Siya mismo sinabi na, pag birthday yun ako mukha makanya. Siya sinabi na yung August miyang pag birthday. Pero he was not. But the celebration was there. Yung ating mga apologists, ang sinasabi nga po, di ba, hindi naman kasi mahalaga kung kailan ipinagdiriwang. Ang mahalaga ay ipinagdiriwang natin. At hindi natin nakakalimutang ipagdiwang at ipaghanda yung araw na yun. Parang yung tatay ni Atchington Reves, sabi niya yung birthday niya, at the end malapit sa end of the year, katatlo yung birthday niya. October, November, December. End of those days. Of those months. Tatlo yung birthday niya. Di ba? Exciting. Oo. Kasi pag gano'n naman, di ba tayo mismo, kahit may birth certificate ka, alam mo yung birthday, kung minsan it becomes a movable feast. Anong ibig sabihin ng movable feast? Kunwari, yung birthday mo, nasa kalagitnaan ng ng linggo. May pasok, may trabaho, lahat-lahat. Gusto mong mag-celebrate kasi darating kunwari yung kapatid mo, darating yung kung sino, may pamangkin kang bininyagan o kung pagsasabayin nyo. Di ba, i-move mo? Gagawin mong either the weekend before or the weekend after. Hindi naman natin sinasabing mali. It just proved na talagang pinanganak siya as a baby. Hindi siya dumating as at adult na. Talagang may birthday siya. Tsaka usually, halimbawa yung Christmas nga, no, during winter time. Usually winter time yung nakikita natin sa mga pinapalabas nila sa mga movies, pati nga sa Nativity of Christ. Kaya, ayun, nakabase sa December 25 yung celebration ng Pasko. O nga, yung sinasabi nila, tama ba, Among? Kasi sabi po nila, it comes from a pagan festival. At sabi naman ng ating apologists, hindi rin. Kasi may may significance daw. Well, yung comes from a pagan festival. Buti pa sabihin mo, we Christianize the pagans. Ayun, Christian. Kasi may mga, diba, yung mga word na lang, mga celebrations nila, to top it all, nilagay ang Christian meaning. It's like, tinataas mong antas, you're converting. No? Kaya yung pagkuha, alam mo sa Roma, di ba, may mga obelisk. Opo. Yung mga kapag malayo ka, stick yung, na malalaki. Alam mo kung saan galing yung mga yon, no? Sa Egypt. Sa Egypt nga. Dinala ng mga Roman emperors kasi mga Romans mangungulimba yan eh. No? Yan ay mga ang tawag dito. Yan ang mga ancestors ng ating mga nasa BIN. Yung mga nasa mga korap na mangungulimbat. No, diyan nang galing. Papasara tayo dito. Hindi. Kasi, ang ibig sabihin nun, pag nanalo sila, pag natalo nila yung mga ibang lugar, they bring the loot. Kukulimbatin nila yung makukuha nila doon. Tataka ko nga, ba't ngayon ang ginawa no sa mga obelisk na yun? Ang lalaki nun, yung lang nasa St. Peter's Square. Galing lahat sa Egypt yun. Mga pagan symbols, mga phallic symbols man yun actually eh. Ginagawa nilang trophies of victor of war. Trophy nila yon. Nung naging Kristiyano, ang Roma, imbes na sirain yon, siyempre, di ba kung minsan, sirain ang mga, ito naman ginagawa ng mga ISIS ngayon, no? Yung makukuha nilang lugar, sisirain yung mga vestiges ng civilization at vestiges ng Christianity. Pero ang mga ito, hindi, in-acknowledge nila.
Ang Rome, they are still also part culturally beauty. At ano din ito, no? Remnant ng yaman ng kultura ng nakaraan. Maski gaano pa man ito sabihin na natin medyo kalupit ang unang paganong emperador, no? Ang ginawa ng Roma, they crowned them with symbols of Christianity. Kaya makikita mo, ginawa nila, nilipat nila sa St. Peter's Square yung isang obelisk. Nilagyan ng krus sa taas. Nilagyan nila ng symbols of Christian victory. Yung nandun sa Piazza di Spagna, na yung bilog na column, nilagyan nila ng image of the Immaculate Conception sa taas. At ang Papa, every December 8, sinasakay siya sa isang boom, kinokoronahan niya ng lay ng bulaklak yun. Meron nga. Ewan ko ngayon kung ginagawa pa. Kay Pope Benedict ba ginawa niya? Hindi ko Kasi si po John maalala. Paul II, parating niya. Every year yun eh. Ibig sabihin nun, I see nothing wrong kung minamasama ng iba. Uy, galing sa pagano yung ginagawa niyo. Hindi ko naman ginagawa sa pagkapagano. Inaangat mo nga ang kahulugan. Binibigyan ng Kristiyanong para kako mawala na yung pagkapagano. Ba't kaya pilit yung ginigising yung nakaraan? No? Nang hahalongkat kayo ng patay. O yung mga ganon. Baka kasi wala Symbolic na. Wala na. Hindi mo na alam kung ano yung mangyayari. So, para sa kanila, sige, yan yung ginagawa ngayon. Halungkatin yung nakaraan. Para kung minsan, para may masabi na lang eh. Di ba mahanap na lang ng dahilan? Nako. May important question tayo. May incarnate question tayo. Galing kay J.D. Welder, nagparamdam. Sabi ko na eh. Sabi niya, Among, nino po yung abe yung metong? Nako. Yan ang huwag hahalongkatin ng nakaraan. Hello, J.D. Welder. Ay nako, yung ating listeners. Hindi yan nakikinig si JD pag umpisa ng programa. No? Siguro kasi bumubukas na lang yan pag kukwentuhan na tayo diretso. Meron tayong silent rito. Listener. Yung ating mga listeners nagtataka na niyan. Ano na nga ba talagang pinag-uusapan ng mga taong to? Pasko na, sorry po. Halo-halo. Mga puyat kasi. JD, nga. si Chintes yun. Ay, bigla ako. Isa si Ching Shirley. Basil Valdez. Pag sa radio, parang isa na lang yung boses natin tatlo. Mga Kasi trios. Hindi tayo hindi tayo mga soprano. Ako na ko nga mismo, Mami, ko ba yan? Hindi na ma-distinguish Hindi yung na wala. boses Tita ko. Karen yun. Kagabi lang kasi sa replay. Ayan, yung sa ating pinag-uusapan na incarnate. Among, pag sinabi kasing ganun, yung si Kristo, nagkatawang tao, so, eto, pumasok na tanong eh. So, ano yung reincarnation? Hindi po yun Catholic Ay, doctrine. hindi po yun. Yun po ay doktrina ng ibang relihiyon ng mga Hindus, no? Ibig And sabihin, Buddhist also. Buddhist. ang ibig sabihin nun, parang bumabalik-balik, di ba, yung tao, pag namatay, babalik muli. Sa Pag ibang, hindi siya good, magiging daga siya, magiging sa ibang mag-ipis siya. mag-ipis. liwang aske nga hanapin. Oo. Kasi mostly sa mga Catholics naririnig yung reincarnation, baka mamaya yun, very alarming yun, Among, yung Kasi yung word na iba, reincarnation. hindi nila alam na hindi pwede yun o hindi dapat pinapaniwalaan ng mga Katoliko kung ano man yung sinasabi nilang reincarnation, di ba? Oo. So, yung tawag nila doon, I will be reincarnated as a ganun. Kesyo-kesyo. Di ba, Tita Shirley, pag ganun, hindi naman yun dapat pinapaniwalaan at hindi siniseryoso. Kung minsan, it can be a figure of speech, pero it's not supposed to be part of Catholic doctrine. At No. kasi, di ba, Among, yung paniniwala natin, isa lang yung kaluluwa ng tao. Yes, at yung kaluluwa, pag namatay ka dito, dalawa lang ang kapupuntahan mo. Or, ikaw ibabalik sa langit at harinawa, lahat, no? And because that is what God really wants. At dun sa iba na mas pinili nila na mapunta sa ibang kalalalagyan. Yung reincarnation is pabalik-balik ang buhay mo dito sa mundo. Recycle, Among. Parang Uso recycle yun. ka. Recycled souls. Oh, yes. Halimbawa, hindi ka naging mabuti sa buhay na ito, para bang you get trapped into that
cycle of reincarnation. Magiging tao ka, pero baka ibang klaseng tao naman, no? Kaya magiging hayop ka. Merong kasabihan din yung isang uri ng Buddhism na, or as translated ng mga Hindus, you become what you eat. Kapag kasi kung halimbawa isa yung sa mga sangay ng doktrina, mahilig kang kumain ng baboy, kuidaw ka. Magiging baboy kang bulugan pag sa susunod na buhay. Kawawa kapag tinira ka Kabaling ng mo mga... siguro. Kumakain ako ng Grabe. kamaru. Ay. Magiging insect. Kasi sila pa naman, kaya they advocate plant life, di ba? Ayaw nilang ganun. Ngayon, ang reincarnation is, may sense of salvation silang nirvana when you break away from that. And how do you do that? Yung pagpipilit mong maging mayap matawad sa mundong ito. Opo. Yung series. May counting touch of, may similarity sa Christian approach. Naman yun, nagpapakabuti. No? Pero yun nga lang, yung sa kanila, it's like kaparusahan yung pagiging, when you are still in the cycle ng reincarnation. Anyway, panapunta tayo doon. Kasi, Hindi, may importante nagtatanong po kasi okay. nga... Ano yung pinag-iba ng Oo, incarnation iklaro. at reincarnation? Apo. Yung incarnation naman po ay hindi nangyayari sa sino man kung hindi kay Kristo lamang nangyari at sa Kanya lang dapat mangyari. Dahil ang Diyos lamang ang may kapangyarihang na ito ay mapangyari. No? Mapangyari. Oo, na maganap. At naganap na nga. Ngayon, pwede natin gawing ang incarnation, si Kristo, sa ganang buhay natin in a different level. Yun ang tinatanong natin kana. Papaano natin may papakitang that Christ continues to be incarnated. Kasi in incarnation, sabi natin kan pagkakatawang tao, actually sa Latin, incarne is flesh. Flesh. It is becoming flesh, nagiging laman, sabihin na rin natin at dugo, dahil kapag buhay ang laman, may dugo. No, walang The word buhay is- na laman na walang dugo. Oo nga. Buhay at in flesh and blood. Ibig sabihin, in reality, in human reality. Kaya nga siya naging tao, naranasan natin siya. So, ang tanong, incarnation, in this sense ngayon, how do we make Christ experienceable or experienced sa kasalukuyan? That's always the, para manatili siyang kumbaga, incarnate parate sa buhay. Kaya pag sinabi, you incarnate Christ in your life, aba, no? Pag nakikita ko si Kristo, talaga, oo, nung parang nakita siya nung siya'y nagalit sa templo. No? Ganun Yung- na yung warden ng katedral. Yung grabe. picture nyo doon sa pinos kasi nitong si Among Joel, yung picture ko na Yun. nakatingin I love yung mata that ko, pic. ano. Oo. Sabi ba naman ng nakatiyempo classmate palagi. ko, makuha ka sa tingin, no? Paano ka papasok? Paano ka magluluko sa katedral kung yan ang sasalubong sa'yo? Oo nga. Lagi ganun ang babagsik pictures. ng mga pictures ni Chin Diesel. Usually. Ano yan projection niya yun. Oo. Kunwari matare siya. Oo nga naman. So, Okay Amo, lang. May text dito. Hi, Teacher Tesang. Hello, student. JD. sa ating mga listeners, kung nais po ninyong sumali pa rin sa ating mga kwentuhan, how do you incarnate Jesus or Christ Ay, in your maganda life? po ito, yeah. Sige, i-text po natin, pero itutuloy natin yan bukas. Pero ngayon, i-text muna ninyo, how do you incarnate Jesus or Christ in your life? Habang tayo po ay nakikinig sa isang magandang tugtugin. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. In fields where they
They looked up, and they saw a star shining in the east, beyond them far. Into the end, it gave great night, so it continued both day and night. Noel, 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 born is the King of Israel. Noel, 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 born is the King. Noel, Noel, born is the King of Israel. Noel, 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 born is the King. Born is the King of Born is the King of Israel. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan radio station. At since ang December is a fiesta ng is a feast day itself. So sa bawat araw ng Disyembre, dami ding mga nagpipiesta, no? Sa araw na ito, we would like to greet our very own Archbishop Emeritus Siapong Seto, kasama si Among Greg Canlas at si Among Damaso Hinco, Monsignor Jing Hinco. My former parish Yes, nagse-celebrate po sila ng kanilang ordination anniversary sa araw na ito. Si Happy Aposeto, I think 1962 si Aposeto, no? Check natin. So that makes him 53? 53 Tama ba? 53 years a priest. Wow. Tagal na, no? Oo, batikang-batikan. Antigo na si Or Emeritus. 1963 ba siya? Parang ganun. Check natin, Among. Si Among Greg Canlas, ay hindi ko alam. Si Among Jing Hinco, mas matanda yata si Apong ano? Hindi ko alam kung sino matanda sa kanilang dalawa. Parang matanda si Apong Hinco. Siguro po kasi Oo. retired na siya. Oo. Bago si Aposeto nag-retire, no? Si Aposeto kailan lang naman po nagre-retire eh. At sila po yung nag-anniversary. May mga birthday po ba ngayon? Sa birthday naman, isa. Si Father Nick Sabile. Ang kura paroko ng Santo Tomas, Balen, Santo Tomas. Happy birthday, Apong Nick, also known as Singkit. Nick Singkit. Talaga Naglalabay. naman may ano, no? Talagang may nickname pa talaga. Yeah. Solo pala siyang nagbe-birthday May text today. dito, Among. It is a good point from Among Jin sharing that if we will be asked what he will place in the manger, he will place on it a mirror
for us to realize that we are also born in the likeness of God's beauty and holiness. Wow. Dakal po salamat. 4267. Nakikinig sa homily ko. Inulit. Kasi sabi ko kanita nga ako, nung ating ko pong ikabit kening manger, mga bi ko salamin nga ako. Mantapotan lawenyita, nga kit yung sarili yung ako. Which means parang, kinonect na kanya nung incarnating Jesus sa buhay natin. No? Para masalamin niya. Ita mo, magsalamin tamo, nung kasalamin tayo mo, akakit tayo, lupa tamo kang Kristo. Kaya nga liwa naman, sana akit day Kristo ka rin, lupa tamo. Pero sana among manatili nilang yung panahon ng Kapaskuhan. Sana in every day of our lives, sana nakikita palagi si Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi lang seasonal. Hindi lang seasonal. Oo nga. At gano'n na mismo yung ating pinag-uusapan ngayon, yung incarnation. Sabi ko sa iyo, kumbidahin natin ng isang tindero Dahil meron siyang reflection na ngayong sa mga simbang gabi. Papaano sa buhay ng isang tindero, katulad ni J.D. Welder daw, Kalang tindero sa palengke. Sa buhay niya. No, actually saying that, no? O, bilang isang jeepney driver, bilang isang tricycle o three-wheeler, bilang isang businessman, bilang isang police. Hindi natin may etano manalawot kasi rin kaya katamong profession, ganting mestra. Ikare nanting Bruha. Yes. Over ka naman. Ba't mo sinabi? Suspense dapat yun Para wag na silang magtaka kung ano. Huwag naman, Isang ikaw naman. sampale, Brutal ka. no? Hindi, walang may, in the first place, nobody has a monopoly ng pagiging reflection ni Kristo. Hindi pwedeng pari lang at mga madre. Minsan magkamali nga kayo niyan Kaya yung timong bilang metong ayapo, kasi the challenge is there. It's always there. Hanggang yampang maka-wheelchair ka, yampang you are confined to your home or to your hospital bed. Nakaratay ka na. Oh, you are still an image of Christ and you are still a challenge to be an incarnation of Christ in your life. Yun. Ang daming paraan yan na makikita nila ang kabutihan ng Diyos sa iyo. Kaya yung sinabi ni Pope, make room for Christ. That is the first step. Bigyan mo dinan meng lugal ni Kristo keng puso mo. Kasi make room for Him. Kasi itong potang sapak ng Nung nano-nano naman. baka yung sa bahay nila Karen, daming pusa. Tatlo Para na. paano maglulugar si Kristo dyan? Kaya sabi ko nga pong nina, tatabi. lako mo parang pusa mo banta mi lugar ni Kristo. Katabi nila sa Belen. Yung bang ganon, kapag ang buhay natin, speaking of, yung sa loobin na, cluttered tayo. There's so many kalat-kalat. Baka hindi nga, yapin naman mi lugar ni Kristo. No? Baka may ibait. No? So the first condition is have a place for Jesus. Make room. And when they say make room, hindi yung corner lang, no? Opo. Make room bro na sabihan, Linisin. yung gana-gana, yung Lahat. ibiyaming lugar mo. Of course, para nga po yung paghahanda natin before the incarnation of Jesus Christ. Kaya po Right. nagkaroon tayo ng Advent para panahon ng paghahanda, paglilinis ng ating sarili. Yeah. Para may mapaglagyan ang Niño Jesus sa mga puso natin. At yung ating mga texters, napakarami. Kaya pasensya na po, hindi namin mababasa lahat ngayong araw na ito ang ating mga text messages. Pero wag po kayong mag-alala, nakaipon po yan lahat. At i-greet. Makakarating Makakarating sa dapat sa ating papuntahan. mga dapat i-greet, sa ating mga dapat batiin bukas. Nandito pa rin tayo bukas kasi bitin na tayo na naman as usual sa oras na ito. Umabot na naman po tayo sa oras ng pagtatapos. At bago po tayo magtapos, may i-greet po muna tayo. Oo, pinapag-greet ni PJ. Si Apon Chetu. Aya po seto. Puseto, from PJ po with love. At pasabi na po, muamwa, chup-chup.
Ang walang kamatayan. Among Jean talaga. Nag-text din po si Tita Vanessa. Pagod na daw ang mga kamay nila sa mga customer nila. Aba. Kakareban ni... Aro? Huwag Dong, mapagod. sabi niya. Oo. Kasi mga ano Ni yan. Atsing Mga lame Dong. ko pa po. Atsing Dang. Grasya yan. Mhm. Alam mo, kung kapang mangulot ka, Mm. kasi kay Chingban, mangulot sa kanya yan, siyempre that is she's happy dahil customer yan. So may kinikita. Opo. Hay mo niririmban mo bawat buhok. I love you, Jesus. Ah, Be in my heart, Jesus. parang rosaryo. Oo. Pwede Malay mo, mantra yun. pagkatapos yung kamukha ni Jesus yung kinukulot mo na. Ako, kabuhok may Kristo. Oo nga. Kahit na napapagod ka kasi grasya nga ang dumarating sa yon, okay lang. Di ba? Karing magtindagin palengke, kabang makipagtawaran, potang pupupugan da ko rengke kayong customers, Ay, salamat po, Christ Jesus. Kumanag kasi yung pagipatin. Pasalamat ko kang Jesus ating makitawaran kay kayo. Wapin naman. Wow, and then Grasya. that is making room for Jesus. Para baka makalimutan nyo Mhm. Huwag maging mainit ang ulo. Yeah. Ako Yes. iniisip ko yung mga nagsusuman na ngayon doon sa amin Mm-mm. Dapat pala king meto nga Titili. si sumantili yung talagang ano yun Mabusisi very labor eh. intensive. Mm-mm. 2 beses mong iluluto yung suman O, dapat pala sa bawat tungkus. Oo. I love you, Jesus. Yung Wow. sinasabi. Sa besubo ketang meto kapit nanin tinili mong suman. Kayo yun Ala ko nga yari kanina. Amangot puros bala larag kelelem. Ladudurot. Kwato durot na ditili. Gigilin na king asbuk. Ayan na. Umabot na naman tayo talaga sa katatawanan. Pero kailangan po muna nating magtapos sa araw na ito at mag-alay muna tayo ng dasal sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganun pa man, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataong magtalakayan, magkwentuhan, at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kani-kanilang mga tahanan, pinagtatrabauhan o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa iyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa. Ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon, o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Inilulhog po namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Heso Kristo, naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Kawaan mo kami. At pagpalain nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Si Shirley po ito. Merry Christmas in advance. Muli po, ang inyong kakwentuhan sa Ere Sister Tess David, sa lahat po ng mga nakinig sa oras na to, isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat. Isang simbang gabi namo po at Pasko na, mingat tamo, mikit tapasibay bukas. Among Jen. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po ang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan radio station. Ako po si Karen, nagpapasalamat at nagpapaalam sa araw na ito. Merry Christmas po. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigahan.